Mga practical steps para maiwasan ang baradong ugat. Hello, hello, hello! Good evening, everybody! Ayan, nagbabalik naman ang inyong doktora at inyong guro. Hello guys, good evening. Welcome back. Welcome back sa aking YouTube, sa aking channel. Welcome kayo sa aking channel, Organic Living and Healthy. Guys, ako si Juliet Alcera, LPT, Licensed Professional Teacher at ang inyong ka-organic living at ka-healthy. Ako'y naghahatid ng magandang informasyon, magandang balita, nagbabagang balita sa inyo tungkol sa ating kalusugan. So, ngayong gabi, tatalakayin natin ay tungkol sa mga practical steps para maiwasan ang baradong ugat. So guys, napakahalaga nito, no? Simpleng ano lang. So, organic living tayo. Organic living. Step by step pong pinabalita sa inyo, tinatid sa inyo ang magandang impormasyon. Kasi bawat isa sa atin, gusto nila araw-araw, may maganda silang nakukuha araw-araw na may magandang informasyon. Lalo na ito, napakahalaga ay tungkol sa ating kalusugan. Ika nga, health is wealth. Ang ating kalusugan ay siyang ating unang kayamanan. Ang ating kalusugan ay siyang ating unang investment, no? So, pangalagaan natin ating kalusugan dahil kung hindi tayo healthy, hindi natin magagawa ang mga bagay-bagay na gusto natin gawin at hindi natin maipagpatuloy ang ating mga pangarap kung sa health natin ay bagsak, no? Puno ng mga karamdaman. So, yun guys. Okay, let's go. So, gawin na natin, no? Okay. Simulan na natin. Ihahatid ko sa inyo ang nagbabagang balita, evergreen content na kung saan hindi siya mapapanis at walang expiration ang mga balitang tungkol sa ating kalusugan. So, narito guys, mga practical steps para maiwasan ang baradong ugat. Kontrolin ang BP below 130/80 ang target. So guys, yun, buti na lang nung before ako nagpabunot ng pin ko, no? So, nakuha ko yung 130/90. So, ang advice dito is below 130/80. So, kunti na lang, makukuha ko na. Ito ang single most impactful na vascular disease prevention and intervention. Ang consistent na BP control ay nagpapababa ng stroke risk ng 40 to 50% at nagpapababa ng heart attack risk ng 20 to 25%. So now, ngayong gawin ko na, itutuloy-tuloy ko na yung 30/80 or over 90. So yun. Sana tuloy-tuloy na. At then, huwag niyo rin kalimutang uminom ng maintenance na payo tungkol sa inyong doktor at yung mga pagkain na bawal, no? Huwag niyo kalimutan. Huwag kayong kumain. Ang gawin na lang, home BP monitoring. Monitor. Meron ako niya dito yung rechargeable lang, di battery. Sukatan tuwing umaga, i-record, ipakita sa doktor. So, yun ang ginagawa ko guys. Kaya payo kasi na, ito yung ganitong content ko eh. Pagkakagising ko pa sa umaga, before ko mag-inom ng warm water, after 15 minutes, nagbe-BP ako niyan. Umaga talaga ang pag-monitor niyan kasi hindi ka pa niyan pagod, no? So, sa gabi naman, before matulog, so, i-BP mo rin yan. Monitorin mo rin yung blood pressure mo. So, yun. Ang gawin na lang, sukatan tuwing umaga, i-record, tapos ipakita sa iyong doktor. Okay? So, narito, itigil ang pagpaninigarilyo. Tigil ang paninigarilyo agad-agad. Kasi yung paninigarilyo kasi isa din yan sa cause ng pagkaroon natin ng high blood, no? Kasi mausok, delikado, chemical yan. Ang paninigarilyo ay nagpapataas ng stroke at heart attack, no? Heart attack risk ng 2 to 4 times
At ang vascular rest ay nagpapababa ng significant sa loob ng 1 to 2 taon pagkatapos ng cessation. Ay, nako, Diyos ko. Kung maaari, kung kaya namang itigil ang pagsisigarilyo, itigil niyo na habang maaga pa. Ang gawin na lang, tumigil ngayon, walang gradual. Ang vascular system ay nagre-recover agad. So, itigil niyo na talaga. Habang maaga pa, nasa huli ng pagsisisi, simulan mo na ngayon, simulan mo na bukas o ngayon, now na ang pagtigil sa pagsisigarilyo. Okay? Next is anti-atherosclerotic diet. Ayan. Para sa vascular protection. So, kailangan talaga ng diet din. Para, yun na, totoo yung sinasabi nila. Yung nararamdaman natin sa ating katawan na hindi kaya-aya at hindi maganda, ay isa na yan dyan sa ating mga kinakain, no? Sabi na kasi hindi daw healthy yung kinain natin o pagkain natin. Kaya laging gano'n, may baradong ugat at mataas ang cholesterol at mataas ang BP. So, yun lang. So, ingat-ingat sa pagkain. Bawasan ang saturated fat. So, narito anti-atherosclerotic diet para sa vascular protection. So, tungkol ito sa pag-diet na bawasan ang saturated fat, trans fat, at refined carbohydrates. No? So, tulad ng mga saturated fats, yung mga makakapal ang taba, na mahirap tunawin. No? Tulad ng mga pagkain. Search niyo po kung ano yung mga saturated fat, tapos trans fat at refined carbohydrates. Dagdagan ang omega-3 mula sa isda, soluble fiber mula sa oats at munggo, at antioxidant mula sa colorful na gulay at calamansi. Antioxidant pala ang mga colorful na mga gulay at saka yung mga calamansi tulad ng pechay, cabbage, spinach water, yan. Ano yan sila, matataas ang fiber niyan. So, yun. So, gawin na lang isda 3 beses sa isang linggo, oats tuwing umaga at calamansi araw-araw. Simple at affordable na vascular protection diet. Ayan. So, gawin natin nga 3 beses sa isang linggo yung pagkain ng isda. Yung oats tuwing umaga at calamansi araw-araw. No? Yung marami pa kaming kalamansi noon, bunga. Nakakaubos ng bunga na kalamansi to si Mister. Ang hilig niya talaga niyan. Yes. Affordable na vascular protection diet. Yun. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Ingat-ingat tayo sa ating kalusugan. Dahil, sinasabi ko sa inyo guys, isa na rin ako dyan sa nakaramdam ng ganun. Ang hirap. Ang hirap na, lalo na paggita. Hirapan ako sa paggita, pero kayang-kaya ko. Sabi ni Habi, malaki lang naman daw ako pag may mga picture taking, mga picture. Pero impersonal daw talaga. Sakto lang ang katawan ko, hindi ako masyadong mataba. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa video ito tungkol sa ating mga palatandaan, no? Sensya na kayo. Mga practical steps para sa maiwasan ang baradong ugat, no? So, practical steps. So, kung ano yung steps natin binanggit ko dito, gawin nyo na lang para healthy at tumagal pa ang inyong buhay. So, yun lang. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video ito. Bye-bye.